ang hari na muling isinilang sa mundo bilang sanggol. Nagsimula ang story sa isang butas na liwanag na minsan lumalaki at lumiliit. At mayroong isang nagsasalita na sinasabi niyang hindi siya naniniwala sa phenomena na pinapaniwalaan ng mga tao na tinatawag nilang light at the end of the tunnel. Dagdag pa niya na yung mga bibihirang pagkakataon kung kailan ng mga tao pagkatapos magising mula sa isang karanasang malapit na silang mamatay ay bigla na lang sisigaw na nakita ko na ang liwanag habang tumutulo ang malamig na pawis sa gilid ng kanilang mukha. Kaya ngayon siya ay napawika, narito ako sa sinasabi nilang tunnel. Pero ang tanong, paano nga ba siya namatay? Dahil ang huling bagay na natatandaan niya ay mag-isa lamang siya sa kwarto habang minamasdan ng malaking city sa itaas at pagkatapos nararamdaman na lamang niya na biglang bumigat ang kanyang katawan habang nakahiga sa kanyang kama. Tinanong niya ang kanyang sarili kung siya ba ay nilason o na-assassinate. Kaya siya ay napawika, mag-isip ka nga Gray. After all, marami naman ang naghahabol sa'yo para ikaw ay patayin dahil isa kang hari. At dito nagsimula mga lads ang the beginning after the end. Sinabi niya sa sarili na kahit gaano pa niya kagustong alamin kung paano siya namatay, wala na rin naman siyang magagawa. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sumabay na lamang sa agos ng buhay na itinakda sa kanya. Sana na lang wala siyang madadatnan ng mga choir ng mga batang sanggol na may pakpak na umaawit sa dulo ng tunnel na ito. Pagkatapos maya-maya, bigla na lamang niyang narinig ang mga salita na binabati ko po kayo, Sir Ma'am. Malusog ang inyong anak na lalaki. Kaya siya ay napawika. Teka muna, sandali lang. Kakaanak lang ba sa akin? Pagkatapos narinig na naman niya ang mga boses na itaas mo ng kaunti mahal. Hindi ko makita. Kaya siya ay nagtataka na talaga kung ang ibig bang sabihin nito na ang liwanag sa dulo ng tunnel ay yung liwanag na nagmumula pala sa isang babae. Wait, teka muna, hindi na yun mahalaga. Nakita niya ang faded na mukha ng babae na sinasabi nitong ang pogi daw ng anak niya at ang lalaki naman ay napawika na nakuha daw ng kanilang anak ang buhok ng kanyang asawa. Unti-unting luminaw ang mukha ng mag-asawa kaya sinabi niya na kung nasaan man siya ngayon, isa itong magandang sinyalis dahil naiintindihan naman niya ang language ng dalawa. Nakita niya sa paligid na mukhang ayos naman, ngunit mayroon siyang napansin sa mga kagamitan na nakasabit. Kaya siya ay napatanong kung nasaan nga ba talaga siya. At ito ipinakita ang isang batang sanggol na karga-karga ng kanyang ina. Ipinakita ang isang simpleng bahay at dumaan ang mga linggo ng dahan-dahan. Bagamat ang kanyang ina na si Alice ay isang mahinahon at mabait na tao, ang ina niya rin ang may matibay na hawak sa buong pamilya. Ang kanyang ama naman na si Reynolds ay isang maaasahan at karismatikong lalaki kung palalampasin niya paminsan-minsan ang pagiging isip bata nito. Masaya siya na ipinanganak sa isang pamilyang puno ng pagmamahal. Pero ang buhay niya ay puno rin ng pagsubok, mga pagsubok na ayaw niya ring maranasan kahit magkaroon pa siya ng mga kaaway. Dahil sa pagiging infant na kakaunting kontrol lang sa sarili niyang katawan at sa kawalan ng kakayahang pigilan pati ang pinakapayak na tungkulin na tila ba'y pakiramdam niya siya ay nakakulong sa bilangguang laman sa loob ng isang bata. Kung saan sumisingaw na ngayon ang kanyang diapers at hindi ng amoy na napansin naman kaagad ng kanyang ina kaya kaagad itong pinalitan. Dagdag pa niya na marahil ang mga taon na ginugol niya sa pagpapanday upang magkaroon siya ng matatag na kaisipan bilang isang hari at ang kanyang mga bahagyang pag-asa na baka panaginip lang ang lahat ng mga ito na siyang ang tangi namang nagsilbi niyang sandalan upang manatili man lang sa kanyang katinuan. Kaya napaisip siya na mukhang naihatid siya pabalik sa isang panahon, isang sinaunang yugto ng kasaysayan. Dinala siya ng kanyang ina sa palengke at sobra siyang na-attract sa isang lalaki na may dalang espada. Kaya napaisip siya kung karaniwan bang magdala ng mga espada ang mga tao noong unang panahon. Napansin ng kanyang ina na mukhang ang kanyang little Arthur ay pagod na kaya kailangan nilang umuwi sa bahay. Pahayag ni Arthur, knowledge is strength sa loob ng nagdaang linggo habang pinagmamasdan niya ng mabuti ang kanyang kapaligiran. Ngayon ay kampante siya na nauunawaan kung ano ang dapat na posibleng asahan na makikitang siya ngayon ay pinagmamasdan ng kanyang ama. Kinuha siya ng kanyang ama dahil sa galak na makita ang kanyang anak galing sa trabaho. Ngunit sa sobrang galak nito, bigla siyang inihagis pa itaas. Kaya namutla ang kanyang ina sa sobrang gulat at napasigaw na baka hindi nito masalo ang bata. Nagmukhang nawalan ng kaluluwa si Arthur sa sobrang takot at pagkabigla na inaasahan din talaga niya sa isang fragile na katawan ng isang bata.
Samantalang ang kanyang ama ay napahalakhak sa tawa dahil di daw niya akalaing isang simpleng pagbitaw lang ay magdadala sa kanya ng ganitong kasiyahan. Sinabi ni Reynolds na ganito daw ang ginagawa ng kanyang ama noon at muli na naman niya itong itinaas dahil feeling niya nagugustuhan ni Arthur ang kanyang ginagawa. Kaya ang nagmumukhang nawalan ng kaluluwa sa sobrang takot ay muli na namang inikot-ikot ng kanyang ama na parang propeller hanggang sa nabunggo ang kanyang tuhod sa dingding. Nagulat si Reynolds sa kanyang nagawa nang makitang lumuha na ang kanyang anak habang ang kanyang ina ay punong-puno na ng galit, kung saan tuluyan ng lumuha si Arthur sa sakit na kaagad namang pinagaling ng kanyang ina gamit ang healing magic. Pagkatapos masaya ang kanyang ina na makitang maayos ang kanyang anak habang si Arthur ay napaisip na mukhang malapit na siyang makapagsalita dahil kung hindi, marahil wala siyang alam sa mundong ito pagkatapos. Ang sumunod na eksena ay kinuwento ni Arthur ang patungkol sa nakaraan niyang buhay. Isa siyang dating hari na pinamumunuan ang napakalaking kasundaluhan at napakamakapangyarihang pinuno. Napagtagumpayan niyang talunin ang mga kumakatawan sa iba't ibang bansa sa mundo. Ngunit sa lahat ng kanyang accomplishment, ngayon pa lang niya nararanasan ang maging proud sa sarili dahil kaya niya nang gumapang bilang infantile baby. Muling nag-aalala ang kanyang mga magulang na baka mabunggo na naman sa corner si Arthur. Ngunit napansin nilang balak pala nitong pumunta sa salamin kaya sobrang proud ang mag-asawa na gusto palang makita ni Art ang sarili. Sinabi niya na lumipas na ang isang buwan ngunit hindi pa rin siya sanay sa bago niyang pangalan dahil as a former king, ang pangalang Art ay napaka-cute para sa kanya. Although sa nakikita niya sa sarili, aaminin niyang napaka-sobrang cute talaga niya and absolutely adorable. Kaya siya ay napawika, "Watch out future ladies, prepare to be heartbroken." Binigyan si Arthur ng napakatamis na kiss ng kanyang ina matapos siyang patulugin. Ngunit maya-maya, bigla niyang inactivate ang sixth sense nang naramdamang umalis na ang kanyang ina at sinabing, "Mission start." Kaagad niyang kinuha ang blanket at inihagis palabas ng crib. Ito ay upang magsilbing pampalambot sa sahig sa kanyang paglanding pababa. Nag-serious mode na si Arthur at napawikang ang alis na yon ay inakalang siya ay tulog. At ngayon mayroon na lamang siyang approximately 1 hour bago bumalik ang babaeng yon para muli siyang i-check. Kaya tahimik na gumapang si Arthur habang ang kanyang ina ay kumakanta na naglilinis ng pinggan kung saan ginamit niya ang skill of full speed crawling upang makapasok kaagad sa library. Napakamao si Arthur sa sobrang proud sa sarili dahil tagumpay siyang nakapasok at dinama talaga niya ang success mission bilang isang cute na infant. Habang naghahanap ng libro, sinabi niya na mula nung nadiskubrihan niya ang lugar na ito, gabi-gabi na siyang palihim na pumapasok sa kwarto upang maintindihan kung ano ba talaga ang mundong ito. Nalaman niya na ang lugar na kinaroroonan niya ay ang Dikatan Continent na binubuo ng 3 major kingdoms. Ang Eleanor, ang Elven Kingdom na mayroong napakalalim na kagubatan. Ang Darv Kingdom na isang malawak na underground kingdom ng mga dwarves. Samantalang ang Sapin ay ang Human Kingdom na pinakapopular sa lahat. Ipinaliwanag niya na ang mundong ito at ang mundo sa kanyang nakaraan ay mayroong same na sistema ng pamumuno. Ngunit ang namumuno dito ay ipinapasa sa halip na paghihirapan. Nalaman niya na ang mundong ito ay napaka-underdeveloped compared sa mundo niya noon. But ang rason kung bakit kulang sa technological advancement ang mundong ito, na-realize niya ay dahil dito sa librong ito na naglalaman kung paano gamitin ng magic. Binuksan ni Arthur ang beginning guide for the privileged mage. Ipinaliwanag niya na sa mundong ginagalawan niya noon ay mayroon silang tinatawag na key, which is ang kanilang life force. Ginagamit ito ng mga practitioners upang palakasin ng kanilang katawan at weapons sa pamamagitan ng pagsasanay. At ang mundong ito ay mayroong similar na force na tinatawag na mana. However, unlike key, which is nag-exist sa loob ng isang tao, ang mana naman ay nagre-representa sa paligid nila. Ang kakayahan daw kontrolin ng mana ay kadalasang namamana at tinatayang isa sa bawat 100 bata lamang ang nagtataglay nito. Napakamot si Arthur sa kanyang puwet dahil parang may sumpa daw ang diaper niya sa sobrang kate. Ang mana ay maaaring gamitin sa iba't ibang pamamaraan. Ang dalawang pinakakaraniwang paraan sa paggamit ng mana, ito ay ang conjuring at augmenting. Ang augmenting ay ang pagpuno ng katawan ng mana na nagbibigay ng hindi kapani-paniwalang incredible strength, defense at agility. Ngunit ang kahinaan naman nito ay ang kanilang limited range. Samantalang ang conjuring ay in-stimulate ang kanilang outside world na nagbibigay sa kanila ng kakayahan na maramdaman ang mundo sa paligid ayon sa kanilang kagustuhan. Upang makabuo ng isang spell, kailangan nilang dagdagan ang mana mula sa sarili nilang core gamit ang aura mula sa panlabas na mundo.
Ang kanyang ina ay tinatawag nilang isang deviant, or more specific, isang emitter. Sila ang bibihirang uri ng tagagamit ng mana na may kakayahang magpalabas ng natatanging unique of restoration mana. Ayon daw sa librong ito, ang unang pagkamulat ng isang tao sa mana ay karaniwang nangyayari sa simula ng pagdadalaga o pagbibinata at minsan umaabot pa hanggang sa huling yugto ng kabataan. Kaya naisip ni Arthur na ang mana core ay parang tila kaparehong-pareho lang sa key center sa nakaraan niyang mundo. Upang makabuo ng key center, tinuturuan ng mga bata na mag-meditate at pakiramdaman ng fragment of key na nakakalat sa loob ng katawan at ititipon nito sa iisang lugar. Napatingin si Arthur sa kanyang kamay at habang ginagawa ang meditation, napaisip siya kung normal lang ba ito dahil pakiramdam niya parang totoong gumagana dahil nararamdaman niyang gumagaan ng kanyang katawan. Ngunit kasabay nito, isa rin pala sa nagpapagaan sa katawan niya ang pag-grab ng kanyang ina dahil kanina pa siyang hinahanap. Napansin ng kanyang ina ang mabahong amoy. May problema pala si Arthur sa kanyang pupi. Kaya napawikan na lamang siya sa kanyang isipan habang tinitingnan niya ang kanyang ina. Magsisimula na sana siya sa kanyang paglalakbay upang maging pinakadakilang mage sa mundo, ngunit it's turned out na sa kalagitnaan ng kanyang malalim na konsentrasyon, hindi niya namalayang tumatai na pala siya. Lumipas ang 2 taon, sinulat ni Alice ang mga kaganapan. Anyat, pakiramdam niya parang nag-aaral pa rin siya kung paano alagaan ng kanyang anak sa bawat paglipas ng araw. Kaya para sa kanya, si Arthur ang pinaka-adorable baby sa buong mundo. Sa maliit nitong buhok na kulay auburn at matang bughaw na tila ba may talinong nakasulip sa kanya kapag siya ay tinititigan. Alam niyang balang araw, mapapasubo talaga ang batang yan kung hindi siya magiging strikta at maaasahang ina. At hindi naman niya maaasahan ng kanyang asawa na si Ray sa bagay na yon. Habang naglalakad sa umaga, may biglang napansin si Alice. Tinuturuan ni Ray si Arthur na gumamit ng espada na nagpadilat talaga sa mata niya. Samantalang si Ray ay casual na masaya, ngunit si Alice ay parang si Kurama na nagmimistulang inner demon ng dalawa. Muli na namang isinama ni Alice si Arthur sa downtown at napansin niya na si Arthur ay parang gusto talaga nitong pumasok sa small merchant ng Central Ashburn. Kaya sa halip na mag-shopping at mag-groceries, 1 or twice a week, pupunta sila ng downtown every other day. Hindi naman sa ini-spoil niya ang kanyang anak. Gusto rin niya kasi na magkaroon ito ng educational progress. Dahil habang tinitingnan niya si Arthur na lumalaki, gusto niyang malaman kung ano ang gusto nitong maging paglaki. At dahil si Ray ang ama, walang duda na magkaka-interest din si Arthur na maging isang adventurer balang araw. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Ang tanging maaasahan niya lang ay sana hindi siya matulad sa mga inosenteng kabataang nangangarap magtagumpay bilang adventurer. Kung pwede lang sana niyang matigil ang paulit-ulit nitong pagsusumiksik papasok sa loob ng study room, tuloy na paisip siya na ililipat na lamang niya ang crib ng kanyang anak sa loob ng study room. Pero sa ibang araw na lang niya yun gagawin, kung saan tapos nang naisulat ni Alice ang kanyang gustong isulat sa diary book. Sa sumunod na araw, minamasdan ni Arthur ang kanyang ama na nagsasanay. Habang tinitingnan niya ang kanyang ama, sinabi niya, halos 2 taon na ang lumipas mula nung una niyang tahakin ng mahirap na paglalakbay patungo sa silid-aklatan. Marami na siyang natututunan mula noon, pero nakakatuwang isipin na sa bawat araw ay may bago pa rin siyang natutuklasan dahil ngayon naririnig niya ang kanyang ama na gumagawa ng chanting over 5 minutes. At kitang-kita niya na todo talaga ang konsentrasyon nito, kaya napatanong siya kung ano kayang uring magical phenomenon ang kayang i-conjure ng kanyang ama. Unti-unting nagsisitaasan ng mga bato sa paligid ni Ray, kung saan minaigi niyang ginamit ang buong konsentrasyon upang itaas ang lahat ng bato na siyang sobra namang ikinagulat ni Arthur. Lumutang ang mga bato sa paligid ni Ray at dito'y ginamit niya ang kanyang buong lakas upang i-move forward ang lahat ng bato sa harapan na ikinamutla ng mata ni Arthur na para bang nawerduhan siya sa ginawa ng kanyang ama. Napansin ni Ray na pinagmamasdan pala siya ng kanyang anak, kaya proud na proud siya sa kanyang sarili dahil feel niya humanga si Arthur sa kanya. Ngunit si Arthur ay napauwikang, yun na yun, 3 minutong matinding konsentrasyon para lang ihagis ang isang bagay na kaya mo namang itapon ng mas madali gamit lamang ang kamay. Hinawakan ni Alice ang kanyang ulo dahil masaya siyang minamasdan ni Arthur ang kanyang ama. Ngunit ang naging komento ni Alice kay Ray na may balak na naman yatang sirain ng kanyang asawa ang kanilang bakuran. Alam ni Arthur na ang kanyang ama ay isa naman talagang augmenter at hindi isang conjurer. Kaya gusto niyang malaman kung ano talaga ang kanyang mana core kung siya ay magkaroon ng awakening. Sa madaling salita, ang augmenter ay more on physical power at ang conjurer naman ay more on magic spell.
Anyways, muling inifocus ni Rey ang kanyang lakas sa pagiging augmenter at dito'y sinanay niya ng maigi ang kanyang sarili sa pagsuntok at pagsipa na may kasama pang upward elbow with ultimate spinning back elbow. Napangiti na lamang si Arthur habang tinitingnan niya ang kanyang ama at maya-maya dahan-dahan siyang tumalikod para palihim na namang pumunta sa library, ngunit isang matinding hamon ng kanyang haharapin dahil sa taas ng upuan na hindi niya kayang babaan, kaya kahit nahihirapan pinilit pa rin niyang bumaba. Napansin ni Alice na nakadapa si Arthur at pumipikit ang isang mata, kaya napagtanto niyang mukhang kailangan na ata ng kanyang anak na matulog sabay kiss. Ngunit habang siya ay papasok sa kwarto, ang mga mata ni Arthur ay nakatitig sa kwarto ng library at ang salita lang na kaya niyang gawin ay Mama Books. Hindi pumayag si Alice dahil oras na for nap time, kaya sinabihan niya ito na maybe after na lamang matulog. Kaya dito'y naisip ni Arthur na wala na siyang ibang choice kundi muli na naman niyang i-activate ang kanyang huling sandata kung saan gamit ang malaanghel na mukha na nagmimistulang kumikinang na bituin sa kalangitan para kaawaan at napasabing please, Mama Books. Kaya napapikit na lamang si Alice at hindi ng liwanag. Hindi nakapagsalita si Alice at pinipigilan niya ang kanyang sarili kung saan napa-okay na lamang siya na hahayaang saglit na maglaro si Arthur sa study room habang si Arthur ay nakahinga ng malalim. Napaiyak si Alice habang nakatalikod dahil hindi naman daw siya isang overprotective na ina. Pero sa edad ni Arthur, kailangan talaga ng maraming laro. Kaya sinigurado niyang ligtas ito gamit ang kanyang mga baby proof sa buong kwarto. Habang si Arthur ay pasimpleng naglalakad na napaubo dahil para sa kanya, nakakababa daw ng dangal ang ginawa niya bilang hari. Ngunit ang isang dakilang mandirigma tulad niya ay dapat gamitin ng bawat weapon na nasa kanyang arsenal. Napangiti na lamang si Alice habang minamasdan si Arthur na nagbabasa ng libro. Ngunit bigla na naman niyang narinig na parang may isang puno na pinatumba ang kanyang asawa. Kaya sinabihan niya si Arthur na babalikan na lamang niya ito mamaya. Napatitig na lamang si Arthur nang papaalis na ang kanyang ina, kung saan kaagad niyang sinimulan ng meditation dahil bukod sa kaalaman na naipon niya patungkol sa mundong ito, para sa kanya ang pinakamalaki niyang nagawa ay ang progreso sa pagbuo ng kanyang mana core. Sa nakalipas daw na 2 taon, inalaan niya ang kanyang bawat araw sa paggalaw ng 10 of thousands tiny fragments of mana sa loob ng kanyang katawan at pagkatapos inipon niya ang mga ito papunta sa kanyang solar plexus. Ngayon nasaksihan niya mismo kung bakit kailangan pang umabot sa pagbibinata bago i-form ang mana core naturally dahil nakita niya ngayon kung gaano kahirap hilain ng mga mana fragments of mana papunta sa pinakasentro ng kanyang katawan. Kaya isa daw itong matinding hamon na sinusubok hindi lamang ang kanyang katawan kundi pati na rin ang tibay ng kanyang isipan. Sinagad ni Arthur ang kanyang matinding konsentrasyon kaya napadila siya habang pinagpapawisan dahil hinding-hindi daw niya sasayangin ang 2 taong pagsasanay kung saan naramdaman ni Arthur na siya ay nasa malapit na. Samantalang si Rey ay napahawak na lamang sa puno dahil may isa na naman siyang puno na pinatumba at si Alice naman ay napangiti na lamang since wala na siyang magagawa. Habang lumilipad ang mga ibon, sinabi ni Arthur, konting-kunti na lang at isa na lang talaga kung saan ang maliit na liwanag ay unti-unting lumalaki at bigla na lamang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na literal na winasak talaga ang kanilang buong bahay sa lakas ng explosion. Kaya si Alice ay napadapa sa lakas ng impact na kaagad namang sinalo ni Rey at dali-dali nitong naprotektahan si Alice sa pamamagitan ng pag-cover up gamit ang sarili niyang katawan na makikitang mabilis na nilamon ng malakas na pagsabog si Reynolds at Alice. Nagkaroon ng malawak na usok at ang damit ni Rey ay talagang na-rip off dahil sa pagsabog, ngunit nabadilat ang mata ni Alice nang pumasok sa utak niya si Arthur na nasa loob pa ng bahay. Kaya nagulat na rin si Rey nang na-realize kung ano na ngayon ang nangyayari sa kanyang anak. Kaagad tumakbo si Reynolds sa bahay upang puntahan si Arthur, kaya pinilit niyang buksan ang nasirang pintuan at nagulat na lamang siya sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala, bigla siyang napaluhod at parang napilitang tumawa. Dumating na rin si Alice upang matingnan si Arthur, ngunit sinabi ni Reynolds na wikang, totoo ba to? Wala pa siyang 3 taon, kung saan hindi rin makapaniwala si Alice sa kanyang nakita dahil nakita nila si Arthur na nagkaroon ng awakening sa edad lang na 2 years old na ngayon ay kasalukuyang lumilipad habang kinokontrol ang kanyang umaapaw na mana. Bumaba na si Arthur ngunit napapikit pa rin ang kanyang mata dahil sa sobrang ganda ng kanyang pakiramdam na sinasabi pa niyang,
Wow, ang saya sa pakiramdam. So, ganito pala ang pakiramdam na magkaroon ng Manacor. Makakakita ka pala ng mas berding mga puno. Ngunit na-realize niya bakit may puno dito. At dito'y napa-what the heck na lamang si Arthur nang nakitang wasak na pala ang kanilang bahay. At napagtanto pa niyang inatake sila ng mga kalaban na napawikang sino ang pangahas na nagwasak sa bahay ng isang hari. Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong John Mac anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating John Mac t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. And by the way mga lods, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na!